Ito na yata ang pinaka-intense na laban sa lahat ng eksena ng solo leveling, ang pagising ng tunay na kapangyarihan ni Song Jinwoo bilang Monarch of Shadow, ang King of the Dead. Matapos ang napakatinding laban at malapit nang mapatumba ni Jinwoo ang isa sa mga monarch, ngunit sa hindi inaasahang bumaon ng 5 kuko ng King of Beasts sa katawan ni Jinwoo. Binitawan ni Jinwoo ang 2 dagger at sinubukan niyang hawakan ng flow ng King of Beasts, ngunit sinaksak ng King of Snow ang ating bida gamit ang Kamish dagger na binalutan ng ice magic at sinabing ibabalik daw niya ang dagger ni Jinwoo at titingnan niya kung magagawa pa bang makapag-heal ng ating bida kagaya kanina. Kahit gaano pa kalakas si Jinwoo, isa pa rin itong incomplete monarch at hanggang dito lang ang limitasyon ng isang tao. Kaya napakalungkot daw iisipin na hindi masasaksihan ni Jinwoo ang araw kung saan ang kanilang RB ay aapak sa mundo ng mga tao, which is ang mga magic beast o denizens of Chaos World. At kapag darating ang araw na yun, pupuno rin niya ng bangkay ang kabundukan. Magiging dugo ang abos ng ilog. However, mayroon siyang ibang plano sa bansang kinalatahan ni Jinwoo. Gagawin niyang yelo ang bawat tao at ipaparanas niya ang walang hanggang pagparusa. Habang hindi makapaniwala si Jinchul sa kanyang nakita kung paano natalo si Jinwoo, umiiyak naman ang ina ng ating bida at si Jin-ah at si Cha Hayen na padilat ang batas na nangyari sa pinakamamahal niyan si Song Jinwoo. Habang magsisuffer ang ating bida sa napakatinding sakit, iniisip pa rin niya na bigyan siya ng pagkakataon para lumakas. Hanggang sa sinabi na ng system, ang kanyang HP ay gumabot na sa 0 at ang player ay patay na. Ngunit ang player ay napopossess ng Black Heart at na-meet nito ang lahat ng requirements na kailangan upang magamit ang passive unknown skills. Pati pinakitang bigla itong nag-activate ang passive na hindi pa nagagamit ni Jinwoo, ang unknown passive skills. Biglang umilaw ang paningin ni Jinwoo hanggang sa nakita niya ang isang liwanag sa pagbubukas ng kanyang mga mata. Napahawak dibdib si Jinwoo at naalala niya kung paano siya pinatay ng 2 monarch at napagtanto niyang isa lang pala yung panaginip. Napansin ng ating bida na nasa hospital siya at sigurado doon siyang nasapsak ang kanyang puso, subalit na yun buhay pa siya. Pumasok si Woo Jinchul sa kanyang kwarto at sinabi nitong gumising na pala si Jinwoo. Kaya nagulat ang ating bida at tinawag niya itong Chairman Woo at tinanong niya kung ano ang nangyari sa 2 monarch at paano siya nabuhay. Nagulat si Jinchul sa kanyang narinig, kaya may 3 siyang bagay na sasabihin kay Jinwoo. Una, siya ay isang head ng surveillance team at hindi isang chairman. Pangalawa, ipapaliwanag daw ni Jinwoo ang patungkol sa mga gumagalaw na statua. At pangatlo, paano daw nito nalaban ang kanyang pangalan. Kaya nagulat si Jinwoo bakit pag-uusapan nila ang gumagalaw na statua. May ganito, pagkatapos daw nila makareceive ng report, nagpadala sila ng mga hunter ng White Tiger Guild at agent ng Hunter Association. Ngunit si Jinwoo na lamang na iwan sa loob ng dungeon. Kaya hindi makapaniwala si Jinwoo kung paano ito nangyari sa kanya. Dahil napaka-familiar ang hospital na ito at 2 linggo siya na nagstay dito. Sinabi ni Jinchul na iba daw ang mukha ni Jinwoo sa kanyang profile picture information at tinanong nito kung okay lang ba ang pakiramdam ng ating bida. Sagot ni Jinwoo, gusto muna niyang mapag-isa para makapag-isip at napasabing paano ito nangyari. Nagpalitan ng damit si Jinwoo. Nakita niya ang kanyang stats, inventory, active skills, passive skills, job-specific skills. Hindi naman daw nagbago ang lahat sa kanya. Ngunit bakit siya bumalik kung saan muli siyang na-reawaken? Pumasok si Jin sa kanyang kwarto at tinanong nito kung masakit pa ba ang ulo ni Jinwoo. Ngunit nagtataka si Jin kung pumasok ba siya sa ibang kwarto at tinanong niya kung sino ang ating bida. Kaya napaisip si Jinwoo na magtataka talaga si Jin dahil sobrang laki na ng kanyang pinagbago. Kaya sinabi niya, hindi mo na ba nakikilala ang kapatid mo? Sagot ni Jin sigurado ka bang kapatid kita? Tumatangkad ka ata. Wika ni Jinwoo, nag-i-imagine ka lang. Nagpaalam si Jinwoo na pupunta siya ng Hunter Association upang mag-quit sa pagiging hunter. Kaya nagulat si Jin sa desisyon ni Jinwoo. Wika ng ating bida, alam niyang umalis si Jin sa gitna ng klase, kaya kailangan itong bumalik kaagad sa school. At si Sung Yi naman, sinabihan niyang huwag magbalak na mag-drop out sa school para lang maging hunter. Kaya nagulat si Sung Yi kung paano nalaman na kanyang pangalan. At nauunawaan na may ni Jinwoo na bumalik na talaga siya sa nakaraan. Nagulat ang mga staff ng Hunter Association dahil 2 taon bago sila nagkaroon ng Strong Hunter mula nung naging Strong Hunter si Cha Hayen. Wika ni Jinwoo, gusto niyang makausap ang chairman bago ang reassessment. Kaya inimungkahin ng staff na samahan siya papunta kay chairman. Wika ng ating bida, hindi na kailangan dahil alam niya kung saan ang daanan.
Habang pasakay si Jinwoo sa elevator, natasabayan niya si Kang Tae-shek at tinihisik nito kung ano ang gagawin niyang excuses sa Hunter Association sa araw na ito. Wika ni Jinwoo, hindi pa daw nito inireport sa Hunter Association ang patungkol sa kanyang camouflage skills. Alam niyang mayroong taong gustong ipagigante ang kanyang anak na babae. Wala siyang pakialam kung ano ang kanyang gagawin sa mga kriminal. Ngunit kapag sasaktan daw nito ang mga inosenteng hunter, siya mismo ang papatay kay Tae-shek. Habang hawak-hawak ng ating bida ang dagger ni Tae-shek, kaya nagulat si Tae-shek kung paano nito nakuha ang kanyang dagger at sinabi ni Jinwoo na ito ang una at huli niyang warning. Kaya napatanong na lamang si Tae-shek kung sino ang taong ito. Pumasok si Jinwoo sa office ng Chairman Go Eun-hye at binati ito ng ating bida. Pangiting sinabi ng chairman na parang alam daw ni Jinwoo ang procedure dahil pagkatapos ng resulta gusto siyang makita kaagad ng isang bagong aswang hunter. Napansin ni Jinwoo ang notice ng system na tinatanong siya kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Ngunit hindi lang ito pinansin ng ating bida. Sinabi ni Jinwoo na mayroon siyang offer sa chairman. Gusto niyang palitan ng regulation na mabibilang as a hunter ang isang summoning creature for raid participation at kapag magagawa ito ng chairman, siya ang bahala sa mga ants sa Jeju Island. Napasigaw ang chairman at huwag daw itong magpapatawa dahil marami ng raids na isinagawa sa Jeju Island at nabigo lamang. Ngunit nagulat ito nang nakita ang walang katumbas na magical energy ni Song Jinwoo at sinabi ng ating bida, ito lang ang mabibigay niyang patunay sa chairman. Kaya hayaan siya at ibigay sa kanya ang pahintulot at siya na ang bahalang mag-exterminate sa mga ants ng Jeju Island. Nagulat ang chairman sa kanyang nasaksiyang kapamilyan kung paano nagkaroon ng ganitong kapamilyan ng isang individual na mas malakas pa kaysa sa isang national level hunter. Muling nakita ni Jinwoo ang mga nakilala niya noon. Ang grupo ni Wang Dong-suk, ang laban niya against Kang Tae-shek, ang pagpapaalam ni Miss Chu-hye, ang Raid Gate Incident, ang grupo ng mga High Orcs, ang pag-extract ni Jinwoo kay Barrow hanggang sa napapakit na lamang si Jinwoo sa kanyang mga mata at sinabing itigil na natin ito. Alam niyang isa lang itong ilusyon at kailan daw ito magpapakita sa kanya. Biglang umitim ang kinatatayuan ni Jinwoo at nagpakita ang napakadaming notice ng system kung gusto ba niyang i-restart ang mundo. Napansin ni Jinwoo na mayroong paparating at tinanong niya kung sino ito at magpakilala. Sagot ng isang nilalam, siya ang King of the Dead.